Good day everyone, my name is Angelo P. Corbillon and welcome to my YouTube channel, Mr. Corby. And our topic for today is about checking basic electrical devices. Checking the electrical devices. To be able to check the electrical devices and to identify if it is in good or bad condition. To check the continuity of every part of electrical devices. At ito naman po yung simple picture ng front portion at back portion ng ating receptacle. Sa pag-test mo ng ating receptacle, ito po yung front portion, ganyan po yung magiging itsura ng test probe at yung pointer po ng multitester ay hindi dapat gumalaw. Ganyan din po sa back portion, tigisa lang po yung test probe at yung pointer pa rin ay hindi pa rin po dapat gagalaw. Good condition po yan. Ganyan naman po sa front at sa back, tigisa sila ng test probe at yung pointer naman ay dapat gumalaw. Ayan, nilipat lang po natin sa magkabila. Dapat po rin po yung pointer ay gagalaw. Ganyan po dapat ang ating receptacle sa good condition. Okay, mag-check po tayo ngayon ng ating receptacle. Ito po ay isang uri ng lamp holder. So, i-check natin kung good or bad itong ating receptacle. So, sabi po sa diagram, dapat po ay nakaset ang ating multitester sa times 10. Ayan. And then, itong dalawang test probe, idikit natin sa gitna at sa gilid. So, yung gitna po, yung pong bronze na nakikita nyo, ayun. At yung gilid, ito pong silver. So, kahit magkabaligtad po ang ating test probe, wala pong problema. So, dapat ay hindi gagalaw ang ating needle pag dinikit na natin sa magkabila. So, check na po natin. Ito po. Ayun. Sa bronze, sa gitna, at sa gilid. Titingnan po natin ang needle. Dapat po hindi gagalaw. Ayan, hindi po gumalaw. So, ito po ay good. Next, sa back portion naman po. Ayan. Tigisa ulit po kahit magkabaliktad. Dapat po hindi gagalaw ang needle. Okay, hindi po gumalaw. Good po ulit. Next naman, hanapan natin ang partner. Ang nasa front portion sa back portion. So, unahin po natin itong nasa gitna, yung bronze. Sikapin lang pong wag didikit sa silver. Ayan. Didikit po natin isang test probe. At yung kabila, hanapin po natin yung partner niya. So, tignan po natin itong needle. Dapat po gumalaw. Ayan. Ibig sabihin, ito po, tsaka itong nasa gitna, yan, ay mag-partner po sila. Okay, good pa rin po yan. At syempre, yung nasa gilid po, ayan, didikit ko yung nasa gilid. Tsaka itong natitira, sila naman po ang mag-partner. Okay? So, ganyan po ang pag-check ng receptacle kapag good condition. At ganito naman ang mangyayari kapag ang ating pointer ng multitester ay gumalaw. Ito yung front portion. Ibig sabihin nito, defective na ang ating lamp holder. Ganito naman sa back portion. At kapag naging ganito ang senaryo ng ating mga receptacle, hindi na natin to pwedeng gamitin. Defective na ang ganitong mga lamp holder. Okay, take note lang, pwedeng mangyari ito. Itong front portion at back portion, yung mag-partner na yan, ay good condition. Pero kapag nilipat mo na sa kabila, hindi na gumalaw ang pointer ng multitester. Ibig sabihin, defective pa rin ang ganitong receptacle. Okay, ang next naman natin, itong simple lamp. Ganyan ang pag-test ng ating bulb. Magkabila lang ang ating test probe. At dapat yung pointer ng multitester ay nasa bandang gitna lang. Ibig sabihin, may resistance ang ilaw. Good condition yan. Okay, sa pag-check ng lamp, ganito po yan. So, pakitignan po yung pointer ng multitester. So, sabi sa diagram,
Ito po ay sa gilid. Ayan. And then, ito naman pong isa, kahit magkabaligtad po ang test probe, wala pong problema, ay dito naman po sa gitna. Ayun. So, ibig sabihin po niyan, nasa bandang gitna lang po yung pointer ng ating multi-tester. Ayan. Ibig sabihin po niyan, may resistance itong ating ilaw. So, ito po ay good condition. At ganito naman ang mangyayari sa bulb kapag defective. Yung pointer ng multi-tester ay magdadrop sa zero resistance. At isa pang indikasyon na ang ating lamp or bulb ay defective na kapag ang pointer ng ating multi-tester ay hindi gumalaw. Ibig sabihin, ang ilaw natin ay busted na. Ito naman yung sa switch natin, single switch. Ito yung itsura ng front portion, back portion, at ito naman yung internal connection or internal portion. Ganito naman ang mga senaryo kapag ang single switch ay in good condition. Ngayon, i-check na natin ang ating single switch. Ito yung front portion. At ito yung back portion. Kung mapapansin nyo, ayan, mayroong symbol. Ayan. Yan ang symbol ng single switch. At etong mga to, ang mga terminal. Actually, 2 terminal lang yan. Dahil isa lang to. Sa internal connection, isa lang yan. Kahit dun sa kabila, isa lang din ito. So, i-check na natin. Sabi sa diagram, naka-off. So, ito, naka-off na siya. So, ito, naka-on. Ito, naka-off. Okay, paalala lang ha, lahat ng ating tinetest ngayon ay walang voltahe. So, kine-check lang natin yung resistance at continuity. Okay. Proceed na tayo. So, naka-off siya. I-check natin itong dalawang butas na to sa itaas. At pakitingnan yung mangyayari sa pointer ng ating multi-tester. Okay, hindi gumalaw. Ayan. Sa baba naman. Ayan, hindi pa rin gumalaw. Magkabilaan. Hindi pa rin gumalaw. Okay, magkabilaan ulit. Ayan, hindi pa rin gumalaw ang needle or yung pointer ng multi-tester. So ngayon, i-on naman natin. I-check ulit natin ang mga terminals. Kailangan gagalaw. Ayun, gumalaw. Okay. Gumalaw siya. Ayan. Ito. Tsaka to. Ayan natin. Ayun. So, naka-on siya. Ayun, gumalaw yung needle. Sa baba naman, naka-on pa rin. Ayun, gumalaw. Ganun lang. Ayan. So, magkabila. Taas natin tong isa. Okay. Gumalaw ulit. Dahil naka-on. At yun last, para mas masiguro natin. Ayan, i-on ko ulit. Ayun. Ibig sabihin, ang switch na ito ay in good condition.
So, pwede natin tong gamitin. At ganito naman ang magiging senaryo kapag defective na ang ating single switch. Ang pointer ng ating multi-tester ay magdadrop sa zero resistance. Ibig sabihin, gumalaw. Dapat pag naka-off, hindi siya gagalaw. So sa nakikita nyo, naka-off siya, yung pointer ay nag-drop sa zero resistance. At ito naman ang senaryo kapag naka-on ang ating single switch. Yung pointer ng ating multi-tester ay hindi gumalaw. Ibig sabihin, kapag naka-on ang switch, may putol sa kanyang internal connection. So ito ay defective na. At ganito naman ang pag-check ng wire. Simply as yung dalawang test probe ay ididikit natin sa magkabilang dulo ng wire. At dapat yung pointer ng multi-tester ay gumalaw. Ibig sabihin nito, may continuity yung wire. Walang putol. Pwedeng gamitin. Okay, ito yung wire na itetest natin. Ayan. So, kunin natin ang magkabilang dulo. So, balatan muna natin para matest natin ng maayos. Okay? So, sa pagbalat, alalay lang. Balatan nyo lang ng konti. Ayan. So, alalay lang para hindi maputol yung tanso. Ayan. Pwede na nating hilahin. Okay? Next, yung kabila naman. Tingnan natin kung may continuity itong wire na ito. Test natin yung magkabilang dulo. Balatan ulit natin. Ayan. Okay na. So, ito yung magkabilang dulo. So, itest natin. Gamit ulit ang multi-tester. Tingnan natin kung gagalaw. Ito yung dalawang test probe. Magkabilaan lang yan kahit magkabaligtad. Okay, yung multi-tester natin. Pakitingnan yung needle. Ayun, gumalaw. Ayan sila. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ang wire na ito. Hindi siya putol. At ganito naman ang indikasyon kapag ang ating wire ay defective. Yung pointer ng multi-tester ay hindi gagalaw. Ibig sabihin, may putol ang wire. Pero pwede pa naman ito gamitin. Hahanapin lang natin kung saan part na putol at pwede natin pagdugtungin. Next, circuit breaker. Ganito naman ang mga senaryo kapag good condition ang ating circuit breaker. Okay, ito yung ating circuit breaker. Ito ang on. Ito naman ang off. At ito ang ating line side. At ang load side. So, pwede na nating i-test. I-check natin kung good condition ang ating circuit breaker. So, simulan natin. Naka-off. I-check natin ang line side ng naka-off. So, pakitignan yung pointer ng multi-tester. Actually, dapat hindi gagalaw to. Dahil ito yung line 1 at line 2. Okay, dikit na natin. Kung mapapansin nyo, hindi gumalaw ang pointer ng multi-tester. So, tama yon. Dapat talaga hindi gagalaw. Next, itong load side. Okay, hindi pa rin gumalaw. Dahil naka-off, ayan, dapat sa load side tsaka sa line side hindi gagalaw. Ayan. Tama. Next, sa lungat, hindi pa rin gagalaw dahil line 1, line 2 yan. Next, dahil naka-off, hindi pa rin gagalaw yan. Isang linya lang yan. Sa lungat ulit. Ayan, hindi pa rin dapat gagalaw.
Ngayon, i-on naman natin. Punta ulit tayo sa line side. I-check natin bawat anggulo para sure. Okay, hindi gumalaw. Dahil line 1, line 2 to, dapat talaga hindi gagalaw. Next, load side. Okay, line 1, line 2 pa rin, hindi pa rin dapat gagalaw. At dahil naka-on, isang linya lang to, dapat, yan, katulad ng nakita nyo, gagalaw dapat. Okay, dahil naka-on, isang linya lang to. Next, sa kabila naman, gagalaw pa rin dahil isang linya lang. Isalungat natin, okay, dapat hindi gagalaw, ayan, dahil line 1, line 2 yan. Okay, pagbalik rin naman natin, ayan, dapat talaga hindi pa rin gagalaw. Okay, so ibig sabihin, ang ating circuit breaker ay in good condition. Pwede natin tong gamitin. Ito naman ang mga indikasyon kapag ang ating circuit breaker ay defective na. Okay, for the last, convenience outlet. Now, sa pag-check ng convenience outlet, dalawang linya lang naman. Ito yung line 1, ayan, ito. At ito naman yung line 2. Pwede rin magkabaligtad. Ngayon, tignan nyo yung needle or pointer ng multitester. Kapag chinek natin to, dapat hindi gagalaw. Okay? Ayun. Hindi siya gumalaw. Ibig sabihin, ito pong convenience outlet natin ay in good condition. Next, ito pa yung isang convenience outlet. Nasa extension cord form siya. So, i-check natin to. Siya nga pala, ito ay walang supply ng kuryente. So, i-check natin ang line 1 at line 2. Idikit na natin ang mga test probe. Okay, paki-monitor ang pointer natin. Ayun, hindi gumalaw. Next. Okay, hindi ulit gumalaw. At dito naman sa pangatlo, hindi ulit gumalaw. Next naman, itong isang linyang ito. Ayan. Dapat naman, ang needle na to ay gagalaw kasi isang linya lang to. O, tingnan ulit ang pointer. Ayun, gumalaw. Next. Ayan, gumalaw pa rin. Susunod naman na linya, ito naman. I-check natin. Ayun, gumalaw din. Next. Ayan, gumagalaw silang lahat. May continuity. Ang ating mga outlet ay in good condition. At ito naman ang magiging sitwasyon ng ating convenience outlet kapag defective. Merong continuity or connection ang line 1 at line 2. Hindi natin to pwedeng gamitin. And that's all for today. Please click the subscribe button. Thanks for watching. See you on my next video. God bless. Thank you.